Good morning, Kawander. So, today is another day na naman. So, ang lakad namin ngayon ay walking ulit kami sa ibang area naman ng Spadina. So, samahan nyo kaming sa another exercise for the day. Ang lakad natin today ay papunta tayo ngayon sa downtown. Ang mag-basketball muna siya saglit doon and then mag-walking kami. So marami tayong mga exercise for the day, bawas calories, and then saka tayo kakain ng masarap. Masarap na ano? Na kape. may dala-dala akong kape at saka Yung ano tawag doon sa isang tinapay na yun? cinnamon. Cinnamon roll. So yun yummy. ang kainin namin for today. Ay mamaya pala. Yun ang kainin namin after na mag-exercise. Kasi syempre gutom na rin ako. Actually gutom na ako ngayon. Kaya lang, kailangan muna mag-buwas muna, kain muna, ay mag-exercise muna kasi syempre mabigat sa tiyan. On the clock, second hand, I make the whole round. Why you still stand on the minute hand? Push away, 'cause I feel too close, feel too close, feel too close. Used to put love on scale, hope for the other side to fail. When So good morning, Kawander. So ito, nandito na kami ngayon sa downtown. So makikita nyo nandyan yung building sa likod namin. Ito yung palibot dito. Yan. So ngayon is 7 o'clock AM in the morning. At malamig-lamig ngayon. Ang weather daw is I think 4 degrees. Positive 4. So, tawid tayo dito. So, ayan. Oh, may mga nagkakarera ng boat ngayon dun. Wow! May activities sila dun sa baba, oh. Look at that, oh. Dami nila dyan sa baba. So, ito yung Saskatchewan River namin dito. So, ayun sila sa baba. Nagkakarera sila ng boat. Masaya yun, mahangin, malamig. So ito, baba tayo ngayon dito. Hangin na, malamig. So ayun si Habi sa harapan. Marami ring mga nag-ano dito, nag-exercise. So ito yung baba ng trail namin. Ang tawag dito is Vanuskiwin Park. Tignan nyo naman talaga sila, oh. Ganda yung activity nila. So ito yung basketball court na outdoor na lalaruan namin dito ng asawa ko at ng mga kaibigan niya. Pampapawis. Wala pang tao ngayon kasi maaga pa. Naman talaga, oh. Ganda ng river. Oh, look at that, oh. Napaka calm. Malinis talaga ang river na alagaan nila. So ito yung exercise station. Mga ganyan kami dito. And then after that, pwede kang mag-basketball doon.
mahangin. Naririnig nyo siguro yung ingay ng hangin. So ayan sila oh, yung mga lalaro dito oh. Ayan sila oh. Ganda to. Naka ready na sila. Maybe may instructions pa. So ito naman sa kabila, dito kami tumatambay pag summer. Malamig ka, mahangin. So ito yung basketballan namin dito na outdoor. Actually bagong gawa lang to, maybe 2-3 years old pa lang to. Ito yung outdoor namin na basketball. Solo flight siya oh. Ang dami kong court. Kanya ngayon yung buong court. Ang dami kong court, ang dami kong ring. Ewan ko kung ano ibig sabihin ng logo na to dito sa baba. Maybe it's the logo of what? What is this? I don't know. Is that a fish? Or a tao siguro na nagyayakapan? I don't know. Pero maganda. It's a nice logo. So siya busy doon maglaro. Exercise lang muna siya. And then ito sa kabilang side naman, meron kami dong parang Chinese na I don't know kung anong tawag dyan. Pero kasi itong area na to dati, ang sabi nila is dati siyang Chinese community. Kaya lang syempre nagkalat-kalat na rin sila. Pero nung mga sinaunang tao pa daw dito sa Saskatoon is tong area, yung area na yan is puro mga Chinese. Kaya meron silang ganyang parang style temple na gazebo. Okay. So, yun yung downtown. Init na araw-araw na mainit, na malamig, halo-halo na. At kung titignan nyo naman dito sa side dito, tignan nyo yung mga geese dito. Geese, goose, duck, kung ano man sila. Yan sila, may freedom sila ditong mag gala-gala. Kapag ka summer, spring, pupunta sila dito. And then kapag ka naman fall na, pa winter, nagmamigrate sila, pupunta sila sa mga warmer areas ng Canada and US. And then bumabalik lang sila uli kapag ka malamig-lamig, mainit-init na uli dito sa area dito. Mag-shoot to, libre mo ako. Kahit saan, no? Bilis. Pag hindi na shoot yan, ikaw maglilibre sa akin. 3 shoot. Kailangan isa lang supply. O, sige. Isa! Walang hangin eh. Ha? Palusot? Kinakalawang ka na. Wala kasing hangin. Second. Wala, kalawang na talaga. Anong kalawang? Ngayon ako naglaro. Ngayon, ano na tayo? Talo ako. Doblehin natin yung pusta. Pagka naka-3 shoot ako, hindi, 3 shoot, isang supply ulit. Times 2 yung pusta. O, bilis na. Isa. Whoops! Isa na lang. Magkatalo na yung anak. Wala, kinakalawang ka na.
No. So ito, lakad na kami. Ang walk natin ay maybe mapunta tayo ng downtown. Punta tayo sa downtown. Sa kabilang side naman tayo ngayon maglalakad-lakad. So malamig na rin talaga, kaya tignan nyo, naka-hoodie ako ngayon. Ayun siya sa may court. Labas na siya. Labas na si Habi. So tignan nyo yung mga puno ngayon dito, oh. Nagtatagsibol na rin. So mga siguro in 2 to 3 weeks niyan eh, green na naman yung ano niyan, yung mga puno. Kasi syempre yung mga branches niyan, tubo na yung mga dahon. So, dito kami ngayon sa yan, downtown na ito yung river. Ito yung side ng river namin. Ito yung isa sa pinakamagandang trail dito sa Saskatoon kasi nasa side na siya ng downtown. So yan, oh, may naligaw na namang isang padlock dito. Kung napansin nyo kasi isang pinuntahan namin dati, may padlock din. Mas marami na nga lang doon kasi sa taas na siya ng river, ng tulay. So ito yung site naman. Yan. So ibang trail naman tong nilalakaran naman natin ngayon. Nung nakaraang video natin na nag-walk tayo, doon tayo sa may kabilang side, malapit lang sa bahay. So ito namang trail na to naman na nilalakaran natin, same trail siya, mahaba kasi talaga yung trail ng dito sa amin, yung doon sa river. Pero dito Miwasin, pero ito naman yung trail ng malapit sa downtown. Pero karugtong lang din to nung nakaraan. Ano to? Meron bang canyon dito? Zara Canyon o mga pipe lang yan? Ano to? Parang ngayon ko lang nakita to. Ano? Ngayon ko lang nakita to. Lagi kami napupunta dito. Parang ngayon ko lang napansin tong part na to. So ayan yun. Floodgates daw. So dito kami sa baba ng tulay. Actually masarap mag-walking dito sa umaga kasi ang umaga dito is hindi, yung umaga ditong panahon na hindi ganun kainit, hindi rin ganun kalamig, tamang tama lang. Parang ang temperature niya is para ka lang nasa Baguio. Pero malamig pa rin to sa Baguio kasi negative 4 ayun. Pero malamig pa rin tutuusin. Pero basta may tamang suot ka lang naman, okay ka na nun. Oh, meron sila ditong counts, oh. Dito sa taas nakalagay yata kung ilan na yung naglakad dito ngayong umaga, ilan yung dumang nagbike din, oh, di ba? Kina-count niya, ayos din ah. Ito, mga bato-bato sa gilid. Dito tayo sa ibaba ngayon ng bridge. Maririnig nyo kung papansin nyo, Oh my God, ingay yung mga ano, yung mga gadsa, mga goose, geese. So ayun yung building ng downtown. Dito tayo sa gilid ngayon.
Natirik yung sikat ng araw. So you can see, yan yung isang trail papunta doon na sa may downtown na yan. And then ito naman yung mga buildings dito. And then yan, city center Idlewild yung sa taas na river ay ng bridge. And then ayan, may mga lagayan sila ng mga bills, posters, yan, mga advertisements. Ganda ng kalapati, oh. Hello! Parang may seaside dun sa baba, oh. Ito na sa kabilang side. Ganda rin, oh. Ganda ang sikat ng araw. So, nakalagpas na tayo sa isang bridge. So, ito naman yung pangalawang bridge naman. So, dito tayo daan sa may side dito. Maganda tong area na to actually. Lalo sa gabi. May mga restaurant din dito. Coffee shop. Hotels. Side ng river. And ang maganda kasi dito is dahil yung morning nila wala pa masyadong mga tao, and then ang parking nila is free pa, libre pa hanggang 9 AM. After 9 AM kailangan mo nang magbayad. So itong building na to, tawag dyan is Rimay Modern. Rimay Modern. So dyan nila nilalagay yung mga, yan yung parang museum ng mga arts dito. Actually maganda yung loob niyan. Ma-appreciate mo talaga ang beauty ng arts. And then dyan din kinasal yung kaibigan namin. I think that was 3-4 years ago. Yun. Kaya yun yung first time namin na nakapasok sa loob. Yun, talagang class naman siyang lugar. And then same time, dahil sa side siya ng river, maganda. So look. So ito na yung vicinity ng area. Pwede mo pala ako ilibre dito ng kape. May kapihan dyan, ah. Pagka next time nakapagkape na tayo ng isang araw. Ngayon kasi nagbaon tayo ng kape. So ayan, marami rin nagbabike-bike dito. Yan. Nagbabike ka din. Bumili ka ng bike. Mas gusto kong magbike sa bahay. Hindi ko kaya magpedal ng matagal. At least pag sa bahay, pag gusto kong pahinga, madali lang. So ito yung isa pang area. Actually marami nagpo-practice ditong magsayaw kapag summer sa hapon, ganyan, maraming tao dyan. Ayan, ganda. Then ito yung history ng bridges, Saskatchewan River. Ayan, yung history ng river landing, Niwasin Park. Then ito naman sa kabilang side is yung mga decoration na meron dito sa Saskatchewan versus ibang lugar. Okay. Ganun daw mag-push up. Isang beses lang naman nag-push up. Hindi na kinaya agad. Mabigat na siya. So ito naman yung isa. Yan. Actually maganda tong part na to ng river ng aming trail. Talagang ma-appreciate mo ang downtown. So look at that. Same time mo yan, maririnig mo yung mga huni ng ibon. Pag-alagala tayo dito sa downtown. Gala-gala lang kami, nag-unwind kahit malamig.
Pang tanggal stress. Kaya pangtanggal stress at the same time langhap ng sariwang simoy ng hangin. So baba tayo dito. Pag-isip ba to? Ayan. Maganda itong part na to eh. Maraming nag-activity dito sa hapon. And then ito, dito tayo sa side dito. Yan na yung sa taas. Pinutol na nila isang puno dito. And then yan, dyan sila namin nag-dance-dance sa hapon. Yung mga nagpa-practice dyan. And then ito yung upuan naman ng iba. Yan. Sa kabilang side, may mga bahay din doon and buildings. Medyo mas mahal na nga lang din sa kabilang side. Ito naman yung downtown area. Nagpapanggap na naman siya. Nag-aano siya ngayon. Ang tawag nila dyan sa ginagawa mo? Wala. Ni? Ang tawag dyan Next time ay meditations. Hindi meditation to. Ayan, ganyan ang meditation, mukhang Buddha. So, baba tayo. Mainit na, maaraw pa. So, yan. Nararamdaman ko na yung pawis kahit pa paano, malamig siya. Parang tuyo na agad. Pero yan, natutuyo agad yung pawis pero nagpapawis din ako, diba? So ito, dito tayo sa baba. Ang tawag dito, lunch time. Okay. Yan, so basahin nyo na lang. Yan, maganda tong part na to. Very relaxing yung environment niya. Maganda yung view talaga, oh. Look at that. Ganda ng pagkaka-landscape dito, oh. Yung mga design din nila, oh. Diba? Ito na yung second bridge. Approaching tayo ngayon. Siguro ang lakad natin is hanggang sa third or fourth siguro, hanggang third to fourth bridge and then balik na tayo. Lalakad na naman to ng Michael Jackson style niya. Kinagat kasi siya ng aso dati, kaya may trauma na siya. Yan, oh. Ito yung river. Linaw, oh. Malinis talaga. Nakikita mo may maliliit na isda doon sa baba. Hindi mo alam kung isda yun o butete. Pero linaw talaga. So ito yung kabilang side na. Silang mga design dito. Kinukulayan nila yung mga bato, yung mga bata, oh. So ito na yung kabilang side ng bridge. So, itong susunod na bridge naman na ito is yung Victoria. I think this one is the so that one, yung una doon is Idlewild Bridge, pangalawa is tong Victoria. Ito yata yung Victoria Bridge. Itong pangalawa is yung pa Broadway. Yeah, Broadway, tama. So, Broadway na bridge na to. So malayo na rin lakaran natin. So as you can see, may trail din dito sa baba.
Yan, may mga naglalakad din dyan and mga nagbabike. Medyo mas ano kasi yan mas challenging yung part na yan kasi may mga rocks and then yung steep hill pababa. Yan, yung iba dyan bumababa sila kasi medyo mas may challenge yung trail ba. Pero dito sa amin, yung dito na tayo sa madaling route. Pavement lang. So, itong part na to, as you can see, I think meron na dito uli ng mapa ng trail ng Maywasin. So, silipin natin kung nasaan na tayo. Okay. Yeah, so tama ako. Nandito tayo sa Broadway Bridge. Ito yung bridge na yan na nasa likod. And then nag-start tayo kanina banda rito. Yeah, so lakarin na natin ito hanggang dyan. Maybe hanggang dito tayo sa pang-apat na bridge. Ito kanina yung Idlewild. Ito yung pangalawang bridge na pinunta natin sa Victoria. And then Broadway, ito yung yan nasa likod. Hanggang dito tayo sa 25th Street. Papuntang yan yung University Bridge papuntang University of Saskatchewan dito. Yan. Pagdating dito siguro balik na tayo. Enough na yun for the walk, for our work for today. So yan yung downtown. Medyo mas nagbibisi na rin yung kalsada. Marami ng tao sa labas kasi ano na alas 8 na ng umaga. So time na para pumasok sa mga trabaho uli. Since kami ay day off, so time naman namin to para mag-exercise uli. Kapag nag-exercise kami sa umaga, yun yung wala kaming pasok. Pagka may pasok kami, sa hapon naman kami nag-exercise. Or kapag naman malamig, doon na lang kami sa bahay. Siyempre, tinatamad na rin minsan. Magluluto pa sa hapon, ganyan. Gusto pa manood ng movie, kaya sa bahay na lang kami para sabay na habang nagluluto, habang nanonood ng movie. Nag-stationary bike na lang kami doon, ng treadmill, para at least may activity pa rin. Kailangan mo talaga magkaroon ng mga activity na ano dito, physical activity kasi ano mabilis kang tataba dito. Ngayon kami gumagalaw pero kung tutuusin gumagalaw kami pero Kaya nga. mataba pa rin. Ano? Morning. So ito, dito tayo sa second bridge. May mga loob-loob dyan, parang pwede kang maglagay ng kwarto mo. Nilagyan na rin yata nila ng grills kasi siguro iba natutulog dyan. Hindi ka pwede matulog dyan sa lamig. Lamig. Dito. So nakalagpas na tayo dito sa Broadway Bridge. So dito naman tayo ngayon sa kabilang side na ng downtown. Actually nandito na tayo sa gilid ng downtown Saskatoon. Na-explore lang natin yung kagandahan ng area. Yan. Yung kabila na yon, yung red, this way tapos pagbalik na other side naman. Or yung red bridge dito. it's up to you. Yung red bridge doon is yung church nila dito. Yan yung church nila dito sa downtown. Papunta tayo doon sa, ang tawag nila doon sa building na yun, Bessborough Hotel. Isa yun sa magandang hotel dito, and syempre medyo vintage hotel na rin yun. Actually panahon pa ng Hapon. Panahon pa ng World War era is nandyan na yan. Ang sabi nila, yung hotel na yan is dinadaanan niya ng train dati. Kumbaga nung dahil hindi pa masyadong boom na boom yung Saskatoon noon, dyan sila sa hotel na yan
yung train dumadaan malapit dyan. Kaya lang ngayon nag-reroute na kasi yun, tinanggal na nila yung part na yun ng train. Pero ito maganda pa rin naman dahil Ito ba yung ano? Yung church na lalaroan na hindi ko alam eh. So itong part na to ng trail namin, maganda to pagka spring and summer kasi maganda yung pagka-green ng mga dahon dito. And then kapag ka naman fall, yan, nag-orange siya. Red, orange, yellow, sama-sama na. Maganda. So as you can see, just sa side na yan ng road, meron kami tinatawag na bike lane. So nakikishare din sila sa mga traffic. Meron din silang designated area kasi itong dinadaanan namin is para naman to sa walking lane. Hindi pwede ditong magbike yung mga nakabike or else humihin ka ng pulis. Ito yung downtown, side ng downtown. Ito yung part naman ng park. So balik tayo doon sa sinasabi kong uhulihin ng pulis. May kwento noon, yung isang kaibigan namin, kakilala, ganyan, nagbike siya dito sa walkway na mismo ng tao. Although meron talagang designated na bike lane dyan sa side ng road, dahil nga dito siya nagbike sa dito sa pavement na yan, hinuli siya ng pulis. Tinikitan siya ng $50 that time. Talagang mahal din, no? Kung i-convert natin yan sa Philippine peso, nasa 2,000 up din siya, 2,000 pesos average. Pag palagay mo 2,500 yan. So ang ginawa niya, ang nangyari noon, hindi siya nagbayad kasi he didn't take it seriously, dahil iniisip niya baka joke lang yun, nagbabike lang siya kasi ang ticket is para sa mga, syempre sa mga motorista talaga, mga naglilisin, nagdadrive talaga. So inignore lang daw niya yun, inignore hanggang sa one day pinuntahan siya sa bahay. Kinatok na siya sa bahay ng mga pulis. Akala nila kung ano yung ginawa niyang mali, yung pala dahil lang doon sa ticket niya na yun ng bike, talagang hindi siya tinantanan, hanggang sa syempre takot mo lang talaga, magbabayad ka na. So yun, isang lesson learned yun, na talagang mahigpit din sila dito sa Canada, western countries, ganyan. May pa ako kay Kuya David. Dahil pag di ka talaga sumunod sa batas nila dito, ay may kalalagyan ka talaga. Hindi talaga joke din ang law nila dito, ang rules. So ito na, ito yung sinasabi ko sa inyong Bessborough Hotel. Nakapasok na ako one time dyan sa basement nila. Nakakatakot, sobrang dilim, ang creepy. Pero yan, oh, maganda naman, may enjoy mo yung part na to nung downtown. And as you can see dyan sa harapan, oh, meron silang bus na restaurant. Ewan ko kung bukas na yan, usually bukas yan ng summer, so start yun ng July. Meron silang hot dogs, ice cream, Para malaman ko, pop. libre mo ako. Sarado pa sila ngayon. Nagutom na ako eh. Sarado pa sila kasi syempre sino ba nang bibili ng gantong oras? Normally hapon yan. Ang ganda ng sasakyan, oh. Naka-customize. Tumingin pa siya sa akin. Gusto rin niya ma-feature. Ito na yung hotel. Ayun yung downtown area. Diba? Delta Hotels Marriott. So yun yung downtown, papunta naman yun doon sa Midtown Mall. So right now andito naman tayo ngayon sa sa may gilid na tayo ng Delta Hotel, and then yan Cathedral Social Hall. So ito si Habi, oh, napagod na siya. Tubi nga.
Napagod na siya, so pahinga lang daw muna siya konti. So yan yung area, ganda oh. Walking down. Ma-appreciate mo ang downtown Saskatoon banda rito. Okay, so ayun, yan na yung sundalo natin. Nakapwesto na siya dito. So yan, nandito na kami sa tawiran. So tatawid tayo dito. Uy, dito ba? Ano? Oh, nagmamadali sila. Bahala kayo dyan. Basta ako lakad lang ako. Ang kagandahan kasi dito, nag sila, umihinto yung mga sasakyan talaga dito. Pag sinabing pedestrian, priority ka talaga. Yun yung kagandahan dito. Talagang i-respect nila yung pagtawid mo. Hihinto talaga sila sa ayaw at sa gusto nila. So ito yung vicinity. So yan yung bus na yon, Saskatoon Refreshment. Ito naman yung yung Delta Bessborough Hotel. Midtown Plaza. Ganda, diba? Ito yung area. Yan. And then dun sa harapan, sa dulo dun, yun yung tinatawag naman nilang Midtown Plaza. Yan yung mall namin dito, na isang magandang malaking mall namin dito sa Saskatoon. So yan. Alright, so continue tayo. So ito, nagpicture muna kami dyan kanina. Maganda kasi yung view dito sa parang frame na to eh. Yan, maganda yung location na to talaga para sa mga tourists dito sa downtown, dito sa Saskatoon. So lakad tayo and then tawid tayo banda doon sa kabilang side para makita naman natin itong kabilang hotel. Masarap din ang kape rin dito sa kabilang side na to. Hindi Kaya natin matitikman yan kung di ka malilibre. sarado pa, pagbukas na uli. Bukas yan ng alas 7, coffee shop yan. Hindi alas 8 yan magbubukas, 7:30 pa lang. So yan yung, yan oh, marami silang mga food dito. Yan, affordable naman yung mga Affordable food naman. so kayang-kayang mag food trip kumbaga. So ito yung Sheraton Hotel nila dito. Isa to sa mga luxury hotels dito na check-inan. Then sa kabilang side yung Delta Bessborough Hotel. So ayan. And then tong kabilang side na to, ang tawag nila dyan is yung nilaman nila yan, nag-i-skating sila dyan. May skatingan sila dun sa side na yon kapag ka winter kasi mapapalamig nila yan. And then pwede ka rin mag-walk mo ng dogs doon. Then yan, ito, so downtown na, so may bayad na uli ang mga parkingan kapag ka 9 AM to 6 PM Monday to Saturday may bayad ang parking, and then beyond that libre pa. So may mga ads na naman sila dito. Need a coffee break. Need a coffee break. Need a break. In search of snack or bite. Visit the downtown directory. So yan yung mga posters nila and ads. Oh, mali yata ako. Ito yata church ba yung kanina? Oh, church din to. Oh, so another church pala to. Catholic Kala ko church. nagkamali lang ako eh, kasi ito yung alam ko talagang church. Pero dahil kamukha siya nung church kanina is akala ko tuloy yun yung church. So dito kami tatawid. Tawid kami, tignan natin doon yung sinasabi nila na ay skatingan nila kapag winter. Diba? Ano ba? Tatawid ka ba ano? Tatawid, pero nihintay ko lang din sila. So yan, salamat po. Salamat. Patawid siya. So andito na kami sa kabilang side uli.
So yan, nagpatawid uli yung mga motorists. Yan yung kagandahan doon. So yan yung sinasabi ko sa ice skatingan pag winter. So lakad na ulit tayo hanggang makarating tayo doon sa University Bridge. Pag narating natin University Bridge, okay na kami for the day. And lakad na ulit kami pabalik. And that's all for the day. After that, it's gonna be our walk for the day. So as you can see, medyo hindi pa ganun kaganda ang view ngayon dahil nga wala pang dahon yung mga puno. Pero once na nagdahon talaga yan, maganda na. Medyo mas makulimlim na rin dahil syempre may shed na siya. Ano yung 100 na yan? 100 years of Saskatoon maybe. Meron silang 100 years dito. Centennial year. The Bank of Nova Scotia Brewery, the future. Centennial year is 1982. Oh, ito yung history ng Saskatoon maybe. Ito yung ika-100 years ng Saskatoon, 1982. Over 100 years na rin sila in existence. Pagod na naman siya. Laging pagod. So let's continue walking. Nag-green na uli yung mga damo dito. Noong nakaraan, nung nag-winter, and yung kakatapos ng winter, ano yan, nag-brown siya. Kasi namatay-matay, parang nag-hibernate ba yung mga damo noon. Pero ngayon, dahil nag-uulan-ulan na uli siya, spring season, yan, nag-green na siya uli. At the same time, kahit pa may mga kalat-kalat kasi nung winter may mga, yan, katulad yan, may mga naliligaw na nagtatapon ng basura. So nililinis nila yan kapag spring, summer, yan, hanggang fall yan. Minimaintain naman ng city yan. Maganda rin dito maglakad-lakad kapag gabi. Lalo pag nakabukas yung mga ilaw na yan, ma-appreciate mo yung gabi sa downtown Saskatoon. Okay. So, malayo-layo na rin ang lakad natin. Approaching na tayo doon sa University Bridge. Itong nasa left ko is another medical clinic naman yan. Tawag nila is Medical Arts. So, minsan kapag may mga special na mga procedures kami kailangan gawin, diyan kami nagpupunta. Diyan kami nire-refer ng doctor namin. And then yan, mga retirement homes din dito sa downtown. Okay, so ganda na yung view dito. Relaxing. So yan, may mga statues sila dyan. Mga pagpaganda lang din. So, dyan sa left side ko is another church na naman. Yan yata yung medyo mas malaki-laking church nila dito sa downtown. Mga Catholic church. Maingay-ingay na, kung napapansin nyo, maingay na yung kalsada. Marami na kasing mga dumadaan uli ng mga sasakyan dahil nga oras na para pumasok sa work. Gising na sila. Kanina medyo kalmado pa ang paligid dahil masyado pang maaga. Ngayon mga siguro past 8 na. Kaya dyan na sila. Tamang-tama lang.
Dahil pagdating namin dyan sa bridge, iikot na kami pabalik bago magbayad ng parking lot, ay ng parking fee. Kasi pag 9 o'clock na, may bayad na yung parking fee. So enough na yun para sa amin. 3 hours walk. Parang 3 hours walk din pala. Kasama na yung picture. Para ma-enjoy ang gantong panahon. Wala pa yung mga magagandang sports car dito. Pero pagka yan Saturday hapon, ganyan. Diyan yung mga yan, lalabasan yung mga magagandang sports car nila. Pero ngayon, mga tulog pa yung mga mayayamang may-ari. Mga oldies karamihan yung mga may-ari niya. Alright, so as you can see, dyan sa front natin nakalagay na yung arrow sign na yun yung University Bridge. Sa kabilang side naman daw is yung Espadanya North. So pagdating namin dyan sa kanto is babalik na kami, paikot na uli kami pabalik. Mainit na rin, tirik na yung araw. So yan, dami na sasakyan, maingay na ang paligid. So nandito tayo. Alright, so ito yung Iniwasin Trail. So kanina ay nag-start tayo, sabi nandito na tayo, so nag-start tayo dito sa may bridge dito banda, ay hindi, dito tayo kanina banda, and then yan, lakad na natin siya dito. So ito na yung isa pang bridge, so ngayon babalik na ulit tayo pag ganun. So itong area lang na to yung halos nilakaran natin, tagalan natin naglakad. Pero yung tignan nyo yung blue sign na yan, gandun pa yun sa baba, malayo pa, gandun pa sa taas, mga 2 days walk pa siguro yan kung dire-diretso ka maglalakad. Pero yun, so ito yung lakad natin for the day. And last time na video namin, dito kami naglakad sa side na to. So halos natapos na natin itong mula dito hanggang dito ngayon. Yan, so mula dito hanggang dito, tapos na natin yan. So sa mga susunod, siguro baka dito naman tayo sa kabilang side, or kung saan pa magandang view dito sa Iniwasin Park, nakarin natin. So balik na kami. Ito is yung another statue. Yan. And sa likod, andun yung Delta Bessborough Hotel na dinaanan natin kanina. So yan yung paligid dito sa amin sa downtown Saskatoon. So ito yung papunta na doon sa bridge. As you can see dyan sa harapan, yan yung tinatawag nilang University Bridge. So sa likod mo, nandun na yung University of Saskatchewan, Royal University Hospital, Jim Pattison Children's Hospital, sama-sama na. So yan ang paligid dito. Ganda. Tapos may kasama. Nakakita na naman ng kaibigan ko si Habi. Ayan, mga pinsan niya. So sila nagwa-bike naman sila, kami naman dito nagwo-walk. Ayun, last minute nakakita pa ng kakilala. Maliit lang talaga ang Saskatoon eh. Marami ka talagang makikilalang
kakilala dito. So ayan, gaya na naman yan malamang ng kasamahan niya sa mga magbabasketball. Ito nga, tapos na tayo for the day. Dito na tayo sa University Bridge. Nakakita kami ng pinsan niya, pinsan ni Habi. Nagbabike din, nag-exercise. So ito yung isang area pa pala oh. So ginagawa na rin nila ng railings, so magkakaroon na rin yan ng katulad dun sa kabilang side ng mga magandang walkway. So yan, ginagawa na nila. Sa susunod sigurong balik uli namin dito, gawa na yan, maganda na talaga. So ito na yung likod ng Bessborough. So ayan, activity area rin sila dyan sa baba oh. Kung may mga kasal siguro, mga garden wedding, ganyan dyan oh. Tapos may view ka ng Bessborough Hotel. Maganda, ayos pala dito no, good idea. At the same time, nasa downtown ka na. Alright, so ayan, 121 na yung nag-pass dito at saka nag-bike, 70 na rin. So yung kanina nasa parang 20 pa lang yata yung umaga. So right now ano na, ano oras na ba? 8:30 siguro, 8:30, 8:40 AM. So pabalik na kami. Dito na kami sa pinanggalingan namin kanina. Merong sapatos dun sa taas. Sino kaya nagagis niyan? Boots na yan. Ano to? Lakas ng mga trip ng tao dito.